Yan, magandang hapon po sa lahat ng mga hello, 'no, mga nakaantabi ngayon sa ating programa sa Straight to the Point. Ngayon po is meron po tayong tatalakayin na isa pong video na, ito ay patungkol po doon sa ano, sa banggaang Jesse Becerra at tsaka Archie Niedes. Dahil yung kanilang banggaan dati, hindi natin naitampok yun at napanood ko kanina. At naalala ko yung ano, yung debate sa pagitan ni Eugene Gapo at saka ni Genevieve Papiliero, ni Teacher Genevieve Papiliero kung paano natalo, 'no, yung mga tema, mga debate na ang tema is Catholic True Church na-recall ko nung napanood ko kanina. Yung debate sa pagitan ni Archie Añedes at tsaka ni Jesse Becerra. Kung saan tinitindigan ni Jesse Becerra na ang Katoliko, ang tunay na iglesia, tatag ng Panginoong Jesucristo. At yun na nga, sinubukan naman ni Archie Añedes na ito'y gibain, pero hindi umubra, 'no, sa mga protestante diyan na gustong tumawag at makipagsubukan. Puwede niyo akong tawagan sa aking Facebook account na John D. Alabado. Tawagan niyo ako diyan at ako'y sasagot sa mga protestante ano. Sa mga Katoliko naman puwede kayong mag-reserve ng question niyo para mamayang gabi sa Punto por Punto Bible Study. Pero sa ngayon meron muna akong tatalakayin na tungkol doon sa naging bangayan sa pagitan ni Jesse Becerra at saka nitong si Archie Añedes, 'no? Eto po atin pong panoorin yung naganap na debate sa pagitan nilang dalawa. Eto 'no, napanood ko 'to, eh. So, review lang natin ang naturang video. Narito. Brother GC, imo man giangkon nga ang Romano Katoliko mao gitukod ni Kristo. Kanusa nagsugod ang simbahang Romano Katoliko? Ang tanong niya, Brother Jesse, ikaw naman ay naninindigan na ang Romano Katoliko ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong niya, kailan na itatag ang Romano Katoliko? Sumala sa mga referensya nga akong gibasa dire. Sabi ni Brother Jesse, ayon sa mga referensya na aking pinagbabatayan dito, Almost 2,000 years ago, almost 2,000 years ago. So, nasa 1st century. began in Upper Rome in Jerusalem. Yan, began in Upper Rome in Jerusalem. Yun ang kanyang tindig. Kanya ka ng Upper Rome sa Jerusalem karon, simbahan na sa Katoliko, bisag pagadto pataog ma, bisag basta plitihan ko nimo. Yan. So, yung yung Upper Rome doon sa Jerusalem kung saan doon nagsimula, no, ang birth of the church is pagmamay-ari ng simbahang Katoliko. Napuntahan niyo ni Romel Tembrevilla, nag-video pa nga siya doon sa loob. Yun ay simbahang Katoliko. Hindi siya simbahan ng ibang relihiyon. Tuloy. Karon na began in Upper Rome, Jerusalem. Sumala sa referensya nako nga giugtan dire. Yan. So malinaw yung kanyang ang tanong kailan nagsimula. So ginamit ni Brother Jesse Becerra yung nakalagay doon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in an Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yun ang ginamit na referensya ni Brother Jesse. So tingnan natin ngayon kung gigibain ba ni Archie Añedes yung kanyang ginamit na referensya. Alam nyo, kung talagang mali ang Katoliko at yung mga encyclopedia na ginagamit, is dapat patunayan nila yung gibain nila yung argumento. Sample na lang natin bilang pagtuturo na rin sa mga protestante. Ganito. Sabi nyo, ginamit mo ang The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume
volume 16, page 280 or 287, ang sabi dyan, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan ang sinasabi dyan. Totoo ba yan? No? Siyempre, yung Katoliko maninindigan, sabihin na, totoo yan. O ngayon, eto ang panggiba. Kung may mabasa ako sa standard na referensya ng Romano Katoliko ay nagsimula lamang noong yan. At sa ayon dyan sa sinasabi mo, almost 2,000 years ago, aaminin mo bang may diferensya ang ginagamit mong referensya? Ganon. Dapat tapatan. Ngayon, bilang follow-up sa aking ebidensyang hawak, nakasalungat sa stand mo, hindi ba totoo? Kuha ka ng ibang backup na reference. Hindi ba totoo na noong taong doon pa nagsimula ang papa nyo? Ganun dapat yung kanyang argumento, hindi ba? Kaso hindi. Kung naalala ninyo, yung dati, kinontra ko yung ginamit na referensya ni James Orenciada na sinasabi daw doon na ang Katoliko daw, ano daw ang Katoliko? Maliwanag ba yung boses ko dyan? Comment kayo kung maliwanag ba ang boses ko, ha? Ang Katoliko daw, nagsimula daw ang Katoliko noong 390 AD. Sabi niya, sumasang-ayon ka ba sa world history ng Romano Katoliko ay nagsimula noong 390 AD sa magitan ni Pope Gregory? Sabi ko, tutol ako. Reklamo siya, hindi ba? Nagreklamo siya. Sabi niya, ibig sabihin pala, namimili ka lang pala ng referensya na pabor sa'yo. Hindi naman sa namimili ako, pero double check natin yung referensyang hawak mo. Sabi dyan, 390 AD. 390 AD. Ngayon, sa taong 325 AD, in the Council of Nicaea, nakapagdeklara ng Simbahang Katoliko, ginawang opisyal ang doktrinang si Kristo ay tunay na Diyos. Ginawang opisyal, bakit di kasi yan opisyal dati? Alam nila na si Kristo ay Diyos pero hindi yan opisyal. Yan ang reason ba't nagkaroon ng banggaan sa pagitan ni Arius tsaka ni Athanasius. No? Ngayon kung totoo yung referensya ginagamit mo, paano nangyari na noong taong 590 pala yon, 590. Hindi pala 390, 590 AD. Paano nangyari na ang Katoliko nakapagdeklara na hindi pa pala naitatatag? Yun ang isa sa mga follow-up reference na panggiba sa referensya ginagamit ng kalaban. Pangalawang example, sabi mo 590 AD nagsimula ang Romano Katoliko by Pope Gregory. Pope Gregory yun? By Pope Gregory. Ang tanong naman ngayon, paano siya nagsimula 590 AD kung sa taong 405 pa lang nakapag-publish na siya ng first official Bible na ang Latin Vulgate? Kailangan ngayon ni-reconcile yan nung gumamit nung referensya na 590 AD daw lumitaw ang Romano Katoliko. So it's either mangyayari, pipiliin niya kung sino nasasabi ng kasinungalingan. Kasinungalingan ba yung 590 AD nagsimula ang Romano Katoliko? O yung 405 nakapaglabas ang Romano Katoliko ng Latin Vulgate Bible? So it's either or, sa dalawang yon ang tama at kung sino doon ang mali. Kung sasabihin niyang tama na 590 AD, then isang kasinungalingan na 405 AD na ilabas ng Katoliko, ng Romano Katoliko, ang Latin Vulgate. Yun. Kung totoo yung ginagamit niyang 590 AD. Ngayon, kung tama naman yung 405 AD, nakapaglabas ng Romano Katoliko ng Latin Vulgate, then kasinungalingan naman yung sinasabi doon na 590 AD lumabas ang Katoliko. Ganyan ang pag-iba sa referensya. Ganyan ha, hindi sasabihin na gawa lang ng tao yan.
Pag sinabi mo na, yan ay gawa lang ng tao, hindi ka nagigiba, nagpapalusot ka. Tandaan nyo lang yan, ha? Pag sinabi mo, yan ay gawa lang ng tao, huwag paniwalaan yan, hindi ka gumigiba, nagpapalusot ka. It's either nagpapalusot or umiiwas ka. Ganyan yan. Gusto ko lang ipaalam sa mga, pag gumiba ka, gigibain mo, kailangan napakatibay ang pagkagiba mo sa referensya. No? Sabi ni Marco Hubila Dolva, tanong lang sa inyo, naniniwala ba kayo na ang tao merong kapangyarihan tulad ng kulam o mga manggagamot sa kulam? Ang tao ay namamana yan sa mga nagpapamana. Kulam, nasa Biblia ang kulam. Yes, talagang merong kulam. Sino to? Marco. Talagang merong kulam, bro. Nasa Biblia nga yan Galatians 5:19. Di ba? Hindi ko pala nailabas yung Biblia ko. Labas ko na lang muna while talking, Nasa Biblia yung pangkukulam. Dahil may pangkukulam, mayroong nangungulam. Masasabi mo bang epektibo ang isang kulam kung wala kapangyarihang mangkulam? Siyempre meron. Ngayon, saan niya nakuha yan? Depende kung sino nagbigay sa kanya. Wala namang tao ipinapanganak, automatic may kakayahan ng mangulam. Wala. Lahat yan tinuturuan o napamamanahan ng pangkukulam. Nalala ko sa doon kay Noli De Castro, kababalaghan, episode niya, kumpisal ng mangkukulam, nakuha ng mangkukulam ang kanyang kapangyarihan doon sa kanyang lola. Ipinasa sa kanya bilang candy nung siya ay bata pa. No? Pero tuloy na sa ating topic ngayong gabi, ngayong hapon na ito, patungkol sa debate sa pagitan ni Jesse Becerra at saka ni Archie Añedes kung nagibaba niya ang ebidensya ni Jesse Becerra na si Kristo ang founder. Tuloy. So muna magkaigsunan. Brother, matinud-anon ka ba sa imong istorya karon atubangan sa katawhan sa Dios? Yan. Ang tanong niya, brother, ikaw ba'y tapat at nagsasabi ng totoo sa harap ng mga tao ngayon? Kaya ang mga dokumento nga akong gigamit, gi-aproban ni sa mga Yan. Sabi ni Brother Jesse, yes, ako'y tapat na nagsasalita dahil ang mga dokumentong hawak ko ay aprobado ng mga gobyerno. Ba't mga gobyerno? Kasi bago ka mag-publish ng isang aklat, hahalongkatin mo na yan ng gobyerno. Bago ipamigay sa mga public library, alangan na papayagan ng gobyerno. Wait lang. Alangan ang papayagan ng gobyerno na mag-publish ang public library ng mga aklat na walang ibang nakalagay kundi pawang kasinungalingan. Syempre do-double check yan ng gobyerno. Pag na-aprobahan, ibig sabihin totoo and reality. Sabi nung isa na dating daan, totoo ba daw yung tao galing sa unggoy? Sabi ko, hindi. Paano ngayon yan? Nasa mga aklat na pinamibigay ng gobyerno. Sabi ko naman, tama naman na nakalagay doon, yun ay Darwin's theory. Darwin's theory yun. Charles Darwin's theory. Ano ba yung theory? It needs to be proven. Patutunayan. Kaya nga theory. Once napatunayan ang totoo, hindi na siya tatawagin Darwin's theory. Hindi niya tatawagin Darwinian theory. Totoo As long as yan ay theory, then it's not, kailangan pang patunayan kung totoo ba o hindi. Ganon. Tuloy. Kadagkuan sa gobyerno, dili lang ni dalalang nako. Kay mingon man ka, brother. Dahil gingon dire kano sa nagsugod ang simbahan Romano Katoliko sa 380 ubos ni Emperador Theodosius I. Ang Kristyanismo nahimong opisyal nga relihiyong Imperyo Romano. Yun. Sabi niya, nagsimula daw ang Romano Katoliko kay Emperor Theodosius. Anong Emperor Theodosius? Wala pa si Emperador Theodosius
marami ng mga santo sa Katoliko napatay ng mga Romano na emperador. Ito tingnan natin to sa Europe Before Modern Times by O'Brien sa page 182. Ganito ang ating mababasa. Ang sabi ganito, the Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Ito yung tinatawag na the Great Fire of Rome. Kahit saang history nyo basahin, the Great Fire of Rome really do exist, no? Ngayon, Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period. So, sa panahon niyan, si Emperador Nero, napatay si Apostol Pedro, Apostol Pablo, and si Apostol Andres. Next, second, si Domitian, Emperor Domitian, persecuted the Christians. At this time, Saint John suffered for the faith and was banished to the island of Patmos. Nang panahong ito, si Apostol Juan naman ang pinahirapan at itinapon doon sa isla sa Patmos kung saan niya isinulat ang Book of John and the Book of Revelation. No. Next, the third emperor, Trajan. Si Trajan decreed that the Christians were not to be sought out, but if denounced, they were to be made to sacrifice. No? Those orders were given in the famous letter to Pliny, the governor of Bithynia. Among the martyrs of this time were Clement of Rome. Sino ba si Clement of Rome? Santo Papa ng Katoliko. Kung totoo ang sinasabi ng referensyang hawak ni Archimedes, then paano nangyari na 380 AD daw nagsimula ang Romano Katoliko? Then paano nangyari na noong taong 106 to 117 na ipapatay na ni Emperador Trajan ang mga Santo Papa ng Katoliko na sina Clemente ng Roma, Evaristos, and Alexander? Pope Clement, Pope Evaristos, and Pope Alexander. How come napatayan ni Emperador Trajan noong 106 kung 380 pa pala nagsimula ang Romano Katoliko? Next, si Marcus Aurelius, napatay naman niya si Saint Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were put to death. And then si Septimus Severus, napatay niya si Saint Irenaeus. Ang tanong ngayon, kung totoo ang referensyang ginagamit nitong si Archimedes, how come na sa mga taong yan na hindi pa raw na itatatag ang Romano Katoliko, may mga membro na ng Katolikong pinagpapatay? Hindi ba? Ganyan ang pag-iba ng referensya. Yung referensya ginamit ni Archimedes sa 380 daw nagsimula ang Romano Katoliko, yun ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? 321 nang idineklara ni Emperador Constantine ang Edict of Milan, siya ay na-convert sa Kristyanismo. At nung panahong yun, walang ibang Kristyanismo sa mundo maliban sa Iglesia Katolika. Tuloy natin ang naturang video, no? Ano ang sabi dito? Okay. Wala malagi ngalan ni Kristo. Yun. So, ang niya is, bakit din nilagyan ng pangalan ni Jesucristo? Masyadong obvious. No? Masyadong obvious. Tingnan nyo yung ginagawa ng ibang sekta. Para lang sabihin kay Kristo, nilalagyan ng pangalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, tatag ni Felix Manalo. Nilalagyan ng Kristo para ipalitaw na kay Kristo ang iglesyang yan. Yan totoo, kay Felix Manalo yan. Pangalawa, Iglesia ng Diyos. Pare pa ito na sa Diyos, ginagamit nila pang Iglesia ng Diyos. Pero hindi naman sila yung hindi naman si Kristo ang tatag nun. Hindi ang Diyos, kundi yung kanilang founder na tao rin. Na hindi pa lumilitaw yung iglesyang yan noong mga taong 300. Taong 1500, wala pang iglesyang yan.
Katunayan wala silang maipakita. O sige, kung totoong na kayo andyan na ng panahong yan, sino ang ano nyo, ang head pastor nyo, walang may turo yan. Sabi niya, ba hindi ko alam. Bakit? Nandoon na ba kami? Oh, talagang wala kayo doon. Hindi ba? So hindi ginigiba ni Archie Añedes ang mga ebidensyang hawak ni Jesse Becerra. Tuloy. Ang imong dokumentong gidala karon cellphone ra gikan sa Marites. Kana diha wa magpasabot nga dili si Kristo mo ay nagtukod. Oh. Yan. Sabi niya, yung ginagamit mong referensya galing sa pagkamarites, Mirasol, ganon. Pero walang sinasabi dyan na hindi si Kristo ang founder. Tama. Wala pang ni isang aklat na standard referensya na sasabi na ang founder ng Katoliko ay iba. Yung iba nagsisimikap na si Emperador Constantine daw ang founder, pero hanggang ngayon wala pa ring nababasa. Sabi nila, tinatago ang katotohanan. Tinatago? Saan mo nakuha yan kung tinatago pala? Oh, saan nyo nakuha yung ideyang yan kung tinatago pala? Hindi ba? Saan nyo nakuha ang ideyang yan na nakatago pala? Paano magkikita nakatago nga? Oh. Kaya lumitaw yan kasi may nagpalitaw. Ang tanong, yung nagpalitaw na yung totoo ba sinasabi niya? Yun ang malaking problema doon. Yun ang dilema ng mga nasasabing si Emperor Constantine daw ang natatag ng Romano Katoliko. Tuloy. Unsay nabasa ba dai nato diha imo ba ding nabasa nga dili si Kristo ang nagtukod busa nagpabiling lig-on ang akong mga referensya libro pa gyud na imo cellphone ra kanang yung cellphone okay ra po na unta og nagtug-an pa nga dili si Kristo mo'y nagtukod. Yun, so napakatibay ng ebidensya ni Jesse Becerra. Ang gamit niya ay standard reference, samantalang ang ginagamit ni Archie is mga quotation lang, bunga ng kanilang mga pastor authority. Hindi niya magigiba yung yung tindig ni Jesse Becerra nito kung diyan lang kanyang pagbabatayan. So ating ituloy naman ngayon yung video, pero bago muna yan, tingnan ko muna yung mga nasa comment natin, dami-dami na nasa comment, okay, so silip muna tayo rito ha, atas muna ako ha. Maayong hapon sa tanan, magandang hapon bro Jando watching from Manila, God bless po, from Freddy Cabardo, Liz Onyate, maayong hapon bro. Roldan Bersano Piloto, hindi naman marunong magipagdebate si Añedes. Si Abdullah Abungan, Abdullah Abungan Mayo, yan ang hirap sa Biblia, walang original na salita galing kay Isa o Isora o Isowa na salita Hebrew at Aramaic o Arabic. Ito naman yung problema nyo rin. Yung Quran ninyo, nagsulat niyan mga sahaba lang. Sahaba lang. Oh. Ito na, walang ebidensya. Yan ang malaking problema nyo. Tingnan ninyo, nasa kanilang Quran, ang mundo daw flat. Anong flat? Yan ba nasa NASA? Ang mundo flat? Oh, nagkikipag-overtake na yung araw sa buwan. Ano nagkikipag-overtake ang araw sa buwan? Oh, 86 ng Quran, verses 6 to 7. Ang sperm cell doon ng lalaki nasa kalagitnaan ng kanyang backbone at ng kanyang ribs. Hoy, mga tao, naniniwala kayo doon? Ikaw, Abdullah, nasa ng sperm cell mo? Nasa kalagitnaan ng rib at saka ng backbone mo? Pag mayabang yan. Marami nang nakitang mali dyan, si Christian Prince. Oh, daming mali dyan mga maling nakasulat dyan. Asan ba yun? Wait lang, kunin ko muna yung isang ko. Oh, daming dyan mga natuklasan si si Christian Prince na mali dyan sa nyo, sa Quran ninyo.
Meron pa yung ano, hanapin ko nga yung isang mali doon. Mga natagpo ang mali sa sa Quran. Sabi nila, isa doon sa nagsabi, eto pa, isang mali ng Quran na hindi talaga nila mai-de-deny yung sinasabi nila na sinabi ng mga Hudyo na patay namin ang Mesiya, ngunit hindi. Doon mali na yun eh. Anong mali doon? Bakit sasabihin ng mga Hudyo na patay nila ang Mesiya? Matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng Mesiya. At yan nga lang nilang binabanggit sa mga Romano nagpe-persecute. Pagdating ng Mesiya, malalagot kayo because they pinapangarap lang dumating talaga yung Mesiya. Tapos ngayong nandiyan na, papatayin nila. Very illogical yun. Nasa yata yun 145 yata ng Quran yun, alain nyo, hindi kailanman tinatanggap. Ito, basahin ko yung Biblia, babasahin Biblia sa Juan 9:22. Anong sabi sa Juan 9:22? Tingnan natin Sabi sa Juan 9:22, ganito ang ating mababasa. Okay. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo, ititiwalag sa sinagoga. So yung mga kalaban ni Jesus, pag narinig nila na ipinangangaral mo na si Jesus ang Mesiya, ititiwalag ka sa sinagoga. Ang naniniwala na si Jesus ang Mesiya, alagad ni Kristo, Mateo 16:15. Basahin natin. Sabi ganito, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, kayo ang Kristo. Ayan ikaw ang Kristo. Ikaw ang Mesiya. Yan ang sabi ng alagad. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Itinuturo ng mga alagad ni Kristo na si Jesus ang Mesiya. Katunayan, nakikipagdebate pa nga sila para patunayang si Jesus nga ang Mesiyas. Eto, Gawa 9:22 at 29. Anong sabi dito? Ganito, datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Nagkikipagdebate siya para patunayan na si Jesus ang Kristo. Ito pa, Gawa 18:28. Sapagkat nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Yan public debate yan. Sa pamamagitan ng mga kasulatan na ipinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Jesus is the Messiah. For with his strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. Ang magsasabi na si Jesus ang Mesiyas, alagad ni Kristo. Ang mga kalaban ni Kristo, hindi kailanman sasabihin na siya ang Mesiyas. Kaya isang napakalaking mali ang sinasabi doon sa Quran, na sinasabi doon ng mga Hudyong kalaban niya, napatay namin ang Mesiyas. Ganyan. Ganyan ang paggiba ng isang referensya. Kailangan mayroon kang mga backup na pangontra dyan. Yan mali yan. Kaya wag mong ipagano yung, kailangan makita yung original na salita. Ano ka ba? Abdullah? Mali yung yung paraan mo. Tsaka, ang tawag nga sa mga Hudyo, mamatay Kristo Saan ko ba nabasa yun?
Yun ay nasa ano, nasa o tingnan mo ha. Kaya napakalaking kamalian yun nasa kanilang Quran yung sa ano, sa 4, Quran chapter 4 verse 157 na sinabi ng mga Hudyo, napatay namin ng Mesiya. Hindi kailanman tinatanggap ng mga Israelita na si Jesus ang Mesiya, yung mga Hudyong kalaban niya. Katunayan hanggang ngayon ng Judaism hindi tanggap na si Jesus ang Mesiyas. Mula noon hanggang ngayon. Pangalawa, ayon sa Insights from God's Word by Emmanuel Maluneda, the Jewish people were looking for a mighty king to come as the Messiah to deliver from Roman bondage. Ito sinasabi ko. Ang mga Hudyo naghihintay na dumating ang Mesiya para sila ay mailabas sa panguusig ng mga Romano, no? The Jewish people were looking for a mighty king to come as the Messiah to deliver them from Roman bondage. They were more concerned with their political condition than they were with spiritual deliverance from their sins. Consequently, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Were unwilling. Were unwilling. Pero ang sinasabi ng Quran nyo, Abdullah, sa Al-Nisa, ayat 157, ang sinasabi doon, napatay namin ang Mesiyas. Napakalaking mali niyan. Napakalaking mali niyan, Abdullah. Sabihin pa natin nga, nasa tabi ng translation ninyo, yung original na Arabic, kung mali, mali rin yung pinagkuhanan. Hindi ba? Mali rin. Bakit? Anong sabi to sa ano? Sa kasaysayan at kabihasnan ng Asya ni Bro Andrew Gonzalez at Cristina Velez sa page 76. Karaniwan naririnig nating sinasabihan ng taong ito na para ka namang Hudyo. Ito ay sa dahilang ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa sinasabi ng mga propeta na ang Mesiyas na darating ay pinanganak na. Kaya hindi rin sila naniniwala na si Kristo na sinasamba ng mga Kristiyano ay ang Mesiyas na anak ng Diyos. Ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay isinisisi ng marami sa mga Hudyo na tinatawag nilang mamamatay Kristo. Ya Abdullah, mali yung ano mo. Wag mong ipag-ano sa akin yan. Na sabihin mo na ano kayo? Na kahit pagkatabi ng anang Arabic nyo yung English nyo yung Arabic o Tagalog nyo yung Arabic, still hindi nababago ang kasaysayan. Hindi kailanman tinatanggap ng mga Judaism. Judaism yung kalaban ni Kristo doon ng mga Judaism na si Jesus ang Messiah mula noon hanggang ngayon. So paano nangyari sasabihin nila yun? At ang magsasabi lamang na si Jesus ang Mesiyas, yun ang mga naniniwala sa Kanya. Yun ang mga naniniwala sa Kanya. Sila ang naninindigan na si Jesus ang Mesiyas. Pero yung mga kalaban niya, hindi kailanman tanggap na siya siya yung Mesiyas. Yan mali, wag mo panguyabang sa akin yung ano mo. Okay? So, tuloy natin yung naturang video. Baka makaligtaan natin no? Ito, tuloy natin yung naturang video. Ayan, so, proceed. Ito. Kini nga mga 2,000 years ago na mga igsoon, imo bang nasabtan kinigingon sa Mateo 16:18 o ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro. Yan. So ang tanong nito ni Archanides, iyo bang naiintindihan ang sinasabi sa Mateo 16:18? Na sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at si babaw na batong ito itatayo ko ang aking iglesia. O sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang gangaan sa Hades dili makadaog kaniya. Imo ba kini nasabtan or wala? Yan. Iyon ba iyong naintindihan
o wala? O yun ha, very ano yun ha? Categorical na, intindihan mo o wala? Anong sabi ni Brother Jesse? Nasabtan kayo. Yan, so sinagot niya ang categorical. Naiintindihan ko, sabi niya. Nga sa pagtukod ni Kristo ana, buhi pa si Kristo, buhi pa si San Pedro, unya matod pa ni San Pablo. Nung sabihin niya ni Kristo, buhay pa si Kristo, buhay pa si Apostol Pedro, buhay pa si Apostol Pablo. Pangita ang tradisyon, si San Pedro naa karon gilubong sa Vatican sa Roma ug imo og magbisa ang Santo Papa naa diha ang mga mismo bukog ni San Pedro naa sa Vatican sa Roma, simbahang Katoliko. Yun. Tungod sa Yun. So, pinatunayan ito ni Brother Jesse Becerra, totoo sinasabi niya at bilang patunay kahit sa sa realidad, doon sa Vatican, pag nagmimisa yung Santo Papa, nasa ilalim mismo ng St. Peter's Square, nandoon ang labi ni Apostol Pedro. Nandoon ang labi niya. Wala sa inyo, sabi ni Jesse Becerra. pagpangangkon ug sa mga bakak, mga igsoon. Yan. Ito na, nag-side comment na, hindi to marunong magkipagdebate si Archie Añedes eh. Nag-side comment na, ang rule niya is magtanong, ginawa niya nag-side comment. No? Hindi marunong sa debate ito. And then, kung sabihin mo kasinungalingan yan, di patunayan mo na hindi sa Roma nakalibing siya Apostol Pedro. Labas mo yung ebidensya mo, saan mo siya nilibing, nasaan ang ebidensya mo? Magbigay ka 3 standard reference na nagsasabi, si Pedro ay nilibing sa lugar na ito at hindi dyan sa Vatican. Ganyan ang paggiba sa referensya. Tapatan mo yung mga sinasabi ng referensya. Pag yan natapatan mo, doon na. O tinan mo, tinatapatan ko yung yung mga referensyang gamit nila, hindi ba? Ganun ang paggiba. Hindi sasabihin mo lang na, di totoo yan, dahil yan lang, gawa lang ng tao yan. Hindi ganyan ang paggiba. Dahil the more na sinasabi mo yan, hindi totoo yan, gawa lang ng tao yan, alangan na magagawa manok. Ang hirap naman na gumawa ng referensya, manok. Sabi nga ni Soriano nung nabubuhay na, yung yung doktor, hindi ba parang sulat manok? Kasi hindi maintindihan. Kaya, mali yung yung ginagawa nila na sinasabi nila na ganun. Kaya yan ay isang patunay na hindi pa ginigiba ni Archie Añedes ang tindig ni Jesse Becerra dito. Tuloy. Sa Biblia sa Diyos lamang apan daghan kaayong mga referensya ng mga human knowledge. Yan. Mga mga ang gamit niya Biblia at sa Brother Jesse Becerra may Biblia na meron pang mga referensya na human knowledge. Natural na yung referensya nga eh. Ano ba sabihin ng referensya? Batayan mo na ikaw ay nasasabi ng totoo. Halimbawa ganito. Ginawa ko kanina. Sinabi ko na muli nakalagay sa kanilang Quran chapter 4 verse 157 na tinatawag na Mesiyas ng mga kalaban ni Kristo si Jesus. Napatay namin ng Mesiyas, mali yun. Bakit? May follow up ko referensya. Ang referensya ko, Mateo 16:15, naniniwala kay Kristo lang ang kumikilalang siyang Mesiyas. Pero sa kanilang Quran, kalaban ni Kristo. 1:22, ang kalaban ni Kristo ayaw tumanggap na siya ang Mesiyas. Pangatlo, Acts 18:28. Dinidebate ng mga naniniwalang si Jesus ng Mesiyas sa mga kalaban na ayaw maniwala. Pang-apat, gamit ako ng referensya na history na ang mga Jewish inihintay nila palating ng kanilang Messiah. Di mali na naman yun. Ang dami kong backup reference. Para sabihin kong mali ang isang referensya, maraming backup reference yan. Dapat tapatan mo ng mabibigat na mga backup reference pag sinabi mong mali ang isang informasyon. Sasabihin mo lang na mali yan. Ang reason mo lang is human knowledge ay palpak yun. Hindi mo mapapamalian ang isang referensya kung idadahilan mo lang human knowledge yan. Gibang-giba. Ang mga Katoliko, pag kayo may katalakayan,
Huwag kayong matakot sa kanila nga. Sabihin na human knowledge lang yan. Mababaw na argumento yun. Mababaw lang na argumento yun. Sige, sabihin mong mali ito. Oh, mali ito. Kung mali ito, nasaan ang ebidensya mong tama yung ginagamit mo? Oh, may pakita ba silang ebidensya? Wala. Sabihin lang nila na na Biblia. O, Biblia. Nandiyan ba sa Biblia na hindi si Kristo ang founder? Ayaw mo sa referensya ko. Sabihin mong mali ito. Nasaan ang tamang sagot mo? Nasa Biblia. O, Biblia. Nasa Biblia ba na hindi si Kristo ang founder? Wala rin. Hindi ba? Yan isang ay, totoo lang, ako'y nakaranas na kung paano maging isang sulpot. Dahil ako dati ay member ng Seventh-day Adventist Church Tinago Chapter. At yung kanilang mga argumento, pinag-aralan ko yon dahil yon ang tinuturo sa akin para manaig laban sa Katoliko. At based sa aking pagkukumpara, napakaliit ng kanilang kaalaman kumpara sa atin. Bakit napakaliit? Kasi nililimitahan nila. Tingnan mo yung ebidensya ni Chris Bacalares na ang meaning daw ang founder daw nakasumpong. Saan ka nakakita nun? Dahil daw sa term na found. So doon siya nakakulong ngayon sa term na found. Sinong English teacher maniniwala na ang founder sa sa Bisaya is sa Tagalog ay nakasumpong? Yung nakasumpong, ang tawag doon finder. Finder, kaya nga may nakita, naalala ko yung yung pelikula na yun, yung Apokalipto. May nakita siyang isang bagay, kukunin sana yung kanyang kasamaan, ayaw niya ibigay. Sabi niya, finder's keeper. Finder's keeper. Kung sino nakakita, siyang magliligpit. Ako nakita, ako magliligpit, ako may-ari. Ang tawag doon, finder's keeper. Finder's keeper. Hindi siya founder's keeper. Ano pa? Yung tagahanap ng daan. May maghahanap ng daan. Kung nasa daan, ang tawag doon is pathfinder. Hindi siya path founder. Ang tawag sa kanya, pathfinder. O yan. Hindi ba? Maling-mali yung kanilang argumento. O tuloy natin ng maturang video. Nakasiguro ka Baigsoon nga kanang mga gisuwat diha Baigsoon tugma og sibok sa Biblia sa balaang kasulatan. Yan. Ito naman sa baging ito is parang parang ipinapasok niya sa isip ni Evangelist Becerra ang honesty. Honesty is a good policy. You know? Nakasisiguro ka ba? Natitiyak mo ba na yung mga referensya ginagamit mo ay tugmang-tugma sa nakasulat sa banal na kasulatan? Anong sagot ni Brother Jesse Becerra? Yes or no? Okay. Perting tukmaa. Perting tukmaa. So, nasagot naman niya. Nakasisiguro ka ba na yung ginagamit mong referensya ay tugma sa banal na kasulatan? Sabi niya, yes, nakasisiguro ako. Tugmang-tugma. Perting tukmaa. Tugmang-tugma. O, tingnan natin ang sabi anong follow-up ni Archie. O ang akong mga libro dire, perting naghana, ang giingon yun, si Kristo yun. Si Kristo yun, maoy nagtukod sa simbahan Katoliko. Katulad kayo. Mateo 16:18, si Kristo po, maoy nagtukod. Yan, so sabi niya, meron ko mga katunayan, meron ko mga maraming libro dito, katunayan, mga referensya na si Kristo talaga ang siyang founder ng iglesia. Sa Biblia, si Kristo tayo ng iglesia. Sa akong referensya, siya ang founder ng iglesia. Di tukmang-tukma. Ito pa, sumadara. Okay. So wala ka sabti sa tuigsoon. Wala ka sabti sa tuigsoon. Wala ka sabti sa tuigsoon. Wala raw, hindi raw naintindihan. Naintindihan, sinagot na nga eh. Balikan natin. Nakasiguro ka Baigsoon nga kanang mga gisuwat diha Baigsoon tugma og sibok sa Biblia sa balaang kasulatan. Yes or no? Okay. Perting tukmaa.
Perting tukma Oo. Perting tukma Yan, di naintindihan nga. Sinagot ng diretsyo naintindihan nga. Tapos sasabihin niya, hindi niya naintindihan. Ano ba naman to si Archie? Nako, walang panama to. Tuloy. Unsa ang simbahan sa Biblia? Simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya lingon nga referensya, Katoliko maoy gitukod ni Kristo. Ano daw ang iglesia? Ano daw ang simbahan ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia, ano ang simbahan? Sabi naman niya ni DJ Becerra, ang simbahan, yan ay tinatawag na Katoliko, sabi niya. So, nagkauyon ang Biblia o ang akong referensya. Kaya kanang Biblia imong gigamit, Katoliko mo naghimo ana. No. So, nagkatugma yung aking referensya, si Kristo ang founder sa Biblia, nagtatagsik isa ng iglesia, dyan sa Biblia ang ginagamit mong Katoliko rin ang gumawa. Oh. Kining simbahan nga gitukod ni Kristo, literal pa kini nga building or kita ang iglesia sa Dios? Yan. Ito ang isa pang dilema sa mga sulpot. Lagi nilang ipinipilit na yung iglesia dyan, ayon daw. Ayon daw. Sa unawa ng Katoliko, ang meaning daw ng iglesia dyan, building. Ayon daw. Bakit ayon daw? Kasi akala nila yun ang ating turo. Na building yan. Marami na akong beses naka-encounter niya na pinagbibintangan. Sino yung isa nakatalakayan ko na na ganyan din ang issue, building daw, building. Wala akong sinasabing building. Yung iglesia, ecclesia, meaning nun, mga tinawag, mga the call out ones, matatawag mo yung building. Pero ang ganda ng argumento ni Jesse Becerra dito, pakinggan natin. Angay sa imong kasayuran, ang simbahan katauhan sa Dios. Yun. Para maunawaan mo, malaman mo, ang iglesia, ang simbahan, ay ang mga alagad ng Diyos, mga tao. Oo. Pero, kinahanglan ang building kay mauwanan po ka, uli ka maghimong building. O yan. Pero kailangan pa rin yung building. Paano nyo kung biglang umulan, di mababasa ka sa ulan kung walang building. Dati, ang ginagamit nila, bahay-bahay. Nasa bahay-bahay lang sila nagtitipon. Ngayon naman, mayroon ng malalaking building na ng cathedral, malaking building. Hindi yun kaprityuhan. Nalala ko Soriano. Yung pagtatayo ng malalaking mga basilika, kaprityuhan na kaprityuhan pinagsasabi niya. Hindi kaprityuhan yan. Hindi kaprityuhan yan. Yan ay talagang kailangan. Hindi, nakakaya naman. Lahat kayo mag-iipon sa isang bahay sa panahon natin ngayon na kailangan talaga ng privacy. Hindi pwede yung gano'n na lagi na lang tuwing linggo nasa bahay ka na nagkikipag ka doon. Ano ba tawag doon? Nakikipag nakikisingit ka sa kanilang na may privacy, wala na lang tuloy privacy kasi nandoon kayo. Nakakahiya naman na kayo itaboy. 'Di ba? Kaya nga merong isang building kung saan hindi nyo bahay, hindi namin bahay, diyan lang tayo magtitipon tuwing araw ng pagsamba, kaya merong building. Hindi ibig sabihin na yung iglesia doon ayon daw sa turo ng Katoliko, yun daw ay building, mali yun. Tuloy natin ng video. So meaning, ang gibuhat ni Kristo is iglesia, church lang, really church building. Di ba? Ang gihimo ni Kristo katauhan. Yun. So, kinonfirm ni Brother Jesse, ang ginawa ng Panginoon is tao. Yun yun ang iglesia, yung mga tao. Pag tayo sumasagot ng ganyan, natutuwa yung mga sulpot na para bang, ay salamat, umamin rin kayo. Wala naman kaming turo na yung iglesia dyan, building eh. Pero yung mga sulpot.
Pag iglesia pinag-usapan, ang nakalagay sa kanilang isip, building. Hindi building yan. Mga tao yan. No? At hindi pa nagigiba si Brother Jesse Becerra. Oh, sakto nang giingon mo nga katawhan mo nga sakto ning Katoliko nga gi-mention dito si Pedro, ang 12 ka apostoles, kauban si Birhen Maria, mao ni ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Ayun. Si Apostol Pedro, yung mga apostol, si mahal na Birheng Maria, sila yung iglesia na tinayo ng Panginoon. Tao nga, yun ang aming turo. Yun ang aming turo. Wala kaming turo na yung iglesia dyan, building. Palibasa kasi, hindi namin turo, sinasaksak sa amin. Katoliko, ingat kayo dyan. Baka mailagay nyo sa isip nyo, kaya nang dahilan baka kayo, ang reason kaya sila nakakapag-convert ng mga Katoliko kasi pag sinakyan nila yung isip ng Katoliko, sumasakay naman. Yun ang malaking problema doon. Pag nakapakagat ka na sa kanilang ideya, lagot ka. Para yung kagabi ba sa punto por punto. Meron ba daw ibang talata na nagsasabi na bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Nilalagay sa isipan ko na kapag walang follow-up na talata, ibig sabihin, huwag paniwalaan. Si Kristo nagsabi doon huwag mong paniniwalaan yun. Mali. Kung naniniwala ka sa sinabi ni Apostol Pedro, mas dapat mong paniwalaan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang gawin natin doon, i-reconcile yun. Yun ang kailangan gawin. I-reconcile. Hindi yung pagsabungin yung mga talata, mali yun. O tuloy. Kung nagkikinahanglan man, nga naso'y house of worship. Ang uban nga relihiyon, mga abang pamangani o building, ang mag-anarmos punuan sa mangga, magsimba. Yun. Kailangan talaga ang building. Alangan naman, doon ka lang sa ibabaw ng mangga mo sasamba. Hindi, kailangan talaga ng building. Yun ang, tinan mo yung mga sulpot, nagrirenta pa nga ng building para lang mayroon silang meron silang tagpuan tuwing araw ng kanilang pagsamba. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.